Isang mainit na balita mga kaibigan, Office of the Solicitor General o OSG said recuse o ayaw o tumanggi na maging abogado ng mga respondents sa inihain na petisyon ng mga anak ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang mga respondent na ito ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DILG Secretary Junvic and Crispin Remulla, PNP Chief Romil Francisco Marbil, and Solicitor General Minardo Guevara. At nagkabulabugan na nga dahil tumanggi ang Office of the Solicitor General na ipaglaban o maging abogado ng mga respondent. Dahil batay sa isang manifestation na isinumite ng Solgen sa Supreme Court, ay matatag na nanindigan ang OSG na walang jurisdiction at kapangyarihan ang International Criminal Court o ICC sa ating bansa. So ngayon nga, inaasahan natin na makapag-susumite ng komentaryo ang mga respondent dito sa tatlong petisyon na inihain ng magkapatid na Duterte. Noong nakaraang Huwebes aga ay pinag-isa o kinonsolidate na ito ng Korte Suprema itong mga petisyon na ito na inihain ni Mayor Baste, ni Congressman Pulong Duterte at Kitty Duterte na layon nga ibalik ang kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas at siya ay mapalaya. Noong nakaraang Huwebes ay ipinag-utos na rin ng Korte Suprema sa mga respondent tulad ni na Executive Secretary Lucas Bersamin, magkapatid na kalihim na sina Secretary Crispin Remulla at DILG Secretary Junvic Remulla, PNP Chief Romil Francisco Marbil, Solicitor General Minardo Guevara at iba pa na magkomentaryo sa loob ng 24 na oras. Ayon kay Solgen Minardo Guevara, maghahain ng sagot ang mga respondent. Pero nang tanungin natin aga kung sila ba o ang Office of the Solicitor General ang kakatawan sa lahat ng respondent, ang sagot ni Solgen sa atin ay wait and see o hihintayin na lang anya. Pero ito, pag-usapan muna natin, ito pong inyong impormasyon na nakuha na sagot daw ng Solgen. May we know po kung sino po ang inyong source on this? Palagay ko nasa website na yan ng Supreme Court kasi yung araw na ito magpapile ng manifestation o comment. Kasi ang Solgen, abogado ng mga opisyal sa gobyerno. Kahabla mo, kaugnay sa opisyal na action na. Kaya talaga silang abogado. Pero sa halip na magbigay sila ng komentaryo, humingi sila ng permiso na hindi sila maaaring maging abogado nitong mga dinimanda namin. Pagkatangayin sa kanila, taliwas ito sa posisyon ng Office of the Solicitor General na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Okay. Sino po ang sinasabi tinutukoy ng mga respondents po dito? Ito po ba yung sila Executive Secretary Bersamin, Secretary Remulla? Tama po ba? Yes, lahat ng mga dinimanda dahil sa petition for a writ of habeas corpus. Alright. So ang sinasabi po ng Solgen ay umatras po ang Solgen o umaatras ang Solgen sa pagre-representa dito nga po sa mga respondents. Ito po yung mga... dahil sa... Ang ibig sabihin yan, Opo. Cheryl, ang ibig sabihin lang yan, ay tumatanggi na gawin ang kanilang tungkulin na kaligang batas na i-represent ang gobyerno. Kasi habang tungkulin nila na ipagtanggol ang posisyon ng gobyerno, hindi po pwede, kahit illegal, ipagtatanggol mo. At yan nangyari na yan. Tatandaan mo sa panahon, nung ang Solgen ay si Frank Chavez, meron din siyang pagkakataon na ayaw na rin ipagtanggol dahil sa kanyang paniniwala, illegal ang ginagawa ng gobyerno, kaya hindi siya nagtanggol at pinayagan siya ng Korte Suprema. Ganon din dito. Kasi ang mangyayari dyan, illegal ang ginawa ng mga respondents dahil na pinatupad nila, di ba? Pinatupad nila ang warrant of arrest na galing sa ICC na walang jurisdiction. Gobyerno. Ang ginawa ng mga opisyales, labad sa saligang batas, labad sa posisyon. Mananagot ka. Pag nagkadimandahan sa illegality, di kasama ka doon. Attorney Panelo, kung tumatanggi po ang Solgen na i-represent po itong mga respondents, pwede po ba silang kumuha ng ibang magre-represent sa kanila maliban po sa Solgen? Oo, di gumamit sila ng kanilang mga Pwede pa rin. abogado. Opo. Pwede pa rin. Pwede rin silang i-represent ng DOJ. Oo. Pero napakabigat ng implikasyon. Alright. Kasi admission ng gobyerno. Abogado ng gobyerno na illegal. Walang jurisdiction. Sinabi mong walang jurisdiction. May lahat ng ginawa ng dito sa atin at lahat ng ginawa ng gobyerno kapagtulong. Hindi lang kapagtulong ang ginawa nila. Pwede illegal din. Ayaw nilang maging bahagi. At pinagkakapurihan ng sapagkat habang binabaki ko sa nakita natin ngayon na nanindigan siya. Sapagkat ang Solgen, yung mga abogado dyan, sila lamang ang mga kawani ng gobyerno ngayon na lantarang sinasabi na mali. Effectively, yun ang implication nun. Mali kayo dyan. Sapagkat walang jurisdiction. Attorney Panelo?
Yes, yes. Ayun po. Alright, sorry, napuputol-putol po kayo ng pakonti-konti eh. So ngayon po, ang mangyayari ay sumagot ang Solgen, so kailangan sumagot ng isa-isa nitong mga respondents ngayon with their respective lawyers. Pwede namang isang abogado lang sa kanila. Aha, alright. Pero okay, may bigat, sabi nyo nga po, mabigat. Pero ano yung magiging implikasyon at bigat nitong inirelease na statement po ng Solgen dito sa legalidad ngayon ng pagkakadakip ng International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte? Pwede ang implikasyon nun yan, yung mga sinabi namin dyan sa aming petisyon, ay sinasang-ayunan ng abogado ng gobyerno na ang mandato ay ipagtanggol ang mga akto ng gobyerno. Sa kanilang pananaw ngayon, mali ang gobyerno sapagkat walang jurisdiction itong ICC na nagpatupad ng warrant of arrest. So tingin nyo po ay magkakaroon ito sa pagdidesisyon po ng Korte Suprema ay this is something that they would consider? Definitely. Kasi, siyempre, kung ikaw ang justice, lahat ng ibinigay sa iyong dokumento, pag-aaralan mo doon. Parang inamin na din ng Solicitor General na mali ang pag-aresto ng mga kawani ng gobyerno at walang jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. Sinyalis na kaya ito na makakauwi na at maging acquitted sa ICC case ang former President Duterte? Anong masasabi niyo tungkol dito mga kaibigan?